This is it, Pansit. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, hapon at gabi kung saan man po kayong lugar na naroroon, na bansa is yan po ang aking pagbati sa inyo. It's me again, Angel Whisper 11, ang maghahatid po sa inyo ng mensahe mula po sa ating Holy Spirit and Divine um, Now, okay. By the way, last upload po natin is medyo patok na patok po about po 'yun sa sa halaman, no? About actually gayuma na naman po ang lumabas kagabi, or yung last upload ko is about gayuma na naman po, no. Ewan ko po ba bakit napapasok po ako ngayon sa mga love reading. No, so ngayon po is titingnan po natin kung may parang part 2 po kasi yung kahapon, or yung last upload ko is parang part 2. So titingnan po natin, baka mamaya may part 3, pero hopefully hingi naman po tayo ng update ngayon sa spiritual. No, if kamusta na po ba tayo, kung tayo pa ba ay may high energy or low energy, kung tayo po ba ay nadagdagan po ba ang ating kakayanan, meron po ba tayong dapat tutukan sa ngayon sa ating spiritual journey, especially po sa mga healers, no? Yan po ang aking ihahatid na mensahe po sa inyo about spiritual journey po tayo. Okay? Ito lang po ang ayoko sa sage. Napakahirap pong buksan. Ayoko lang pong buksan yung flame. Meron po talaga kasi akong torch pala, sorry. Meron po akong torch. Kaso ninenervous ako pagka ginagamit ko siya. Lakas kasi ng buga. Okay? Yan. So, paalisin muna natin po muna, no? Ang medyo negative lang naman po. Negative vibes, no? So, pasok po yung mga positive energies po dyan na gusto po, no? Na gusto pong mabasahan, no? Kung sino man po ang makaka-resonate sa ating reading ngayon, okay? Okay, so pwede na po kayong no? Kung sino po ang gusto na makapasok po sa energy. Gagamit po tayo ng angel number ngayon, ano? Meron po tayong bagong deck. It's about angel, asa na ba yun? Angel number messages. Ayan, bagong-bago po yan, bibinyagan po natin yan. Okay? So, bibinyagan po natin yan. Ayan, so na-cleanse ko na po yung ating angel number. No? So, yan po yung gagamitin natin ngayon, mamaya. Okay? Pero, syempre, gagamit po muna tayo ng oracle card and again, titingnan po natin kung tayo po ay bubunot ng mga tarot cards. But then, okay, so maraming salamat. Bago po ako mag-pray, gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat ng mga bagong subscribers po, no? Medyo umangat po tayo. Maraming salamat po. And sa mga nag-comments, hindi ko pa po na-check, pasensya na po, at hindi ko pa po na-check ang ating ang mga comments nyo po, hindi ko pa po na-check, pasensya na po. Okay? Hayaan nyo po at magkakaroon din po ako ng time dyan. Okay. So, maraming salamat po sa lahat-lahat po sa lahat po tuloy-tuloy po na nanonood, nakikinig po ng ating channel. Again, sa mga bago pong napasilip or bago pong na-discover po itong ating channel, this is more on spiritual awakening, spiritual journey, and love reading. Okay, so ngayon po medyo napapadalas po ang buga or ang baba po ng barahe is about spiritual love reading. Okay, so hopefully this time po, no, is malakas na po yung boses ko. Hopefully wala na po tayo magiging problema. Sana makakapaghatid na po ako ng magandang mensahe sa inyo. Okay? So, magpe-pray po muna tayo, no? Hingi po tayo ng blessings and hayaan po natin, no? I-welcome po natin ang mga Holy Spirit, no? Ascended Masters, Universe, Spirit Guides, Elementals, no? Ancestors sa atin pong reading for tonight here in the Philippines, no? I'm from the Philippines, by the way. Okay, so let's start. Panginoong Diyos Ama,
Pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan ang aming mga cards po ngayon, ang aking mga oracle cards. Pakibasbasan po, pati po ang aking mga viewers, subscribers, followers, at yung mga napasilip po dito sa ating YouTube channel. Pakibasbasan po ito at pakibigyan po sila, hatiran po natin sila ng mensahe na magmumula po sa inyo. Ito man ay babala, ito man ay parang magbibigay po ng kaliwanagan sa kanila. Samahan po natin ito ng magkaroon po sila ng tapang at buong loob po nilang pakikinggan at buong tapang din po nila itong gagawin kung ano man po yung mensahe na ibibigay nyo po para sa kanila. Panginoon Diyos Ama, ako po ay nananalangin sa inyo at sa mga kasama nyo po na samahan po kami sa oras na ito para po bigyan nyo po kami ng proteksyon, bigyan po ng kalakasan, iligtas sa anumang sakuna, kapahamakan, disgrasya, at bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan at kagalingan po sa anumang karamdaman. Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan ng himala po ninyo, ng haplos po ninyo, ng kapangyarihan po ninyo. Naway kami po inyong tingin sa aming panalangin at samahan po kami sa oras nito. Maraming salamat po. Amen. May naglalaro. May naglalaro. May naglalaro. May naglalaro. May naglalaro. Okay. So, now is tabi po muna natin yung ibang mga cards, no? Tingnan po natin. Mamaya na po tayo mag-angel number. No? Kukuha po tayo ng angel number later. Pero for now, dito po muna tayo sa ating ay, bebe, bigyan mo ako ng spiritual. Kahapon nag-love reading na tayo or kanina nag-love reading na tayo. So, this time, bigyan mo naman ako ng for spiritual. Bigyan mo ako ng update. Okay, bigyan niyo po ako ng update. Mga bebe ko, mga guides ko, Archangel Michael, please. Bigyan niyo po ako ng mensahe para po sa ating mga collectives, no? Again, pupili po tayo dito, no? Kasi po talagang pahirapan po to. Pasensya na po kayo, hindi po ako makapag-flex ng mga ano to? Ng mga amulets. Busy po talaga ako masyado kasi po ang dami ko rin pong rituals, baklas. So, kailangan ko po muna yun ng asikasuhin ko. Para naman magkaroon na po ng kagaanan ng loob yung mga nagpapagamot po about baklasan and rituals. Naway mapabilis po ang resulta. Okay, so ayaw po talaga. So, shuffle ko na lang po siya ulit. No? Bakit parang may blanco ako? May blanco pa ba ako? Again? Parang wala na naman. Tingnan ko nga to. Parang blanco to. Ay, hindi. Meron. Okay. So, hopefully na malakas po ang boses ko, no? This time around. Okay. So, kukuha po tayo ng card. Saan po ulit, no? Kuha po tayo ulit ng 10 card. For spiritual po tayo. For spiritual. Spiritual, please. Spiritual, please. Spiritual, please. Spiritual, please. Please, 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 please. 1, 2. Huwag tayo sa ilalim. 3, 4. Sa ilalim. 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 6, 7, 8. Dito naman. 8. Ay. 8, 9, and tentacles. Oh, ha? Okay. So, tingnan natin kung ano ang sasabihin ng ating
mga guides for this. Okay. Ay, jumulong. Ayun, may avo. Okay, so let's keep these cards. Okay, so now, top of the deck natin, syempre ay, may tigal po na naman kayo. Okay, so for those na nakakaramdam po ng tigal po, no, collective, etong tigal po na to is kasi, parang ano to, no, dumaan ka sa point na talagang parang ayaw mong, alam mo kasi ang hirap lang, ang baganda lang dito sa is talaga ang tindi ng ano mo dito, ng kakayanan mo. No, yung powers na binigay sa iyo ni God is talagang unbeatable ka. Kasi alam mo kahit ilang beses kasi ilang beses na to eh. I think ano na to, pangatlong beses na to lumabas, no, tong tigal po. Tong tigal po is real. Ibig sabihin, ilang beses ka man tirahin ng tigal po is talaga namang nako, hindi ka hindi ka matumba-tumba. Alam mo 'yun? Parang ano lang, parang kumbaga sa ano, parang kalang kinikiliti dito sa tigal po na to. No? So, ayan, isa yan sa gumagambala sa'yo talaga. Tigal po is real talaga sa'yo, darling. Tigal po is real. No? Kasi talagang ayaw katantanan yan eh. No, andyan yung nakakaramdam ka dito, darling, ng ano, madalas is yung latang-lata ka, na halos talagang, alam mo yung nananakit na yung mga katawan mo, na parang kasukasuan mo, ang sasakit na. Ganun lang ang tema sa'yo. Pero kasi po ang tigal po, talagang nakakamatay po ang tigal po. Pwede po kayo maparalyze dito na parang alam nyo, para kayo na stroke. Ganun na bigla ka na lang hindi makakakilos, bigla ka na lang hindi ano ba yun, makakapagsalita, mga ganyan. No, hindi po maganda ang tigal po eh. Palipad hangin, medyo ano pa to eh, medyo soft pa eh. Pero pagka tigal po ang usapan, medyo ano na po to, matindi na po to. No? Pero power ka eh. Power ka. No? Kaya kumbaga, ang kailangan mo lang sa ngayon is talagang parang magbakasyon ka muna, bebe. No? Parang kailangan mo dito ng siguro kahit mga 3 days to 1 week na mag-rest ka muna, no? Para kasing malamang nito kasi is masyado ng ano ka na eh, overload, no? Overload ka na dito sa panggagamot. Maybe meron ka din talagang niriritualan, mga ganyan. So, ito mga niriritualan mo to, siguro baka mamaya isang batalyon na pala itong niriritualan mo, na kumbaga andun yung nagsama-sama na sila, nag-usap-usap na sila, tara, sugurin na natin yan. Pero, yun nga lang, ang kamalas-malasan nito mga umaatake sa'yo, bumabalik lang din sa kanila, no? So, though talaga nakakaramdam ka na akala mo parang kino-consider mo lang to, no? Kasi ikaw na healer ka is ano ka, talagang kung power ang pag-uusapan, talagang power. So, ngayon ang dating sa'yo parang siguro iniisip mo, oh, loaded ka lang, ganito, ganyan. No? Pero, for sure, nag-iisip ka na rito na parang talaga may something. Ando na yung kutob mo na talaga may umaatake sa'yo. Pero dinidedma mo lang na parang hindi ako pababayaan ni God. God is with me. No? Ando niya talagang pananalig mo dito na hindi ka bibitawan ni God. Na nililet go, let God mo yan. No? Kaya talagang, ano ka talaga, meant to be a healer ka talaga. No? Kasi talagang andun yung hindi ka marunong mag-revenge, hindi ka marunong magtanim ng sama ng loob. Parang lahat ng mga nangyayari sa'yo, lahat to, talagang inakyat mo kay God to. Nagsumbong ka ulit kay God ng bonggang-bongga dito. Pati sa mga guides mo, talagang as in, alam nyo, pagka ganito nagre-reading ako, lagi nangangati ilong ko, hindi ko malaman kung bakit. No? So, this is a right message for you, I think, no? Kasi, talagang pagka nagbabasa ako about spiritual, madalas, no? So, dito is malamang meron ako nakuhang energy, no? Dito sa mga viewers or subscribers. No? Sa mga subscribers ko meron. No? Sa mga subscribers talaga to. Meron at meron makaka-resonate nito. Okay? So, kailangan mo magbakasyon. Kasi, hindi biro yung mga pinagdaanan mo itong mga from the past, no? Talagang loaded na loaded na loaded ka, no? Bukod yung niritualan mo, bukod yung task na ginagawa mo sa morning, no? Hindi lang sa panggagamot, marami pa. So, kailangan mo talaga is magbakasyon, okay? And, yan, ako, kailangan mo talaga to, darling. Teka lang, parang doble to eh. Ay, isa lang. House cleansing. Kailangan mo to, bebe. Okay? Kailangan mo yan. Bakit kailangan mo yan? Kasi, yun nga, meron ka mga spiritual attacks, no?
na alam kong aware ka, pero yun nga lang talagang andun yung talagang buong tapang mo tong hinaharap, buong tapang mo tong kinakalaban, buong tapang mo tong talagang hindi, I mean, sinasangguni sa Panginoon Diyos Ama na inahayaan mong siya ang kumilos para sa iyo, no? Perfect ka dun, no? So, make sure na andyan ka pala, andyan ka para lagi magsumbong. I mean, alam mo yon, lahat ng kibot mo, lahat ng kinikilos mo is i-continue mo lang yung ginagawa mo na pagsusumbong sa Panginoong Diyos Ama, no? Na talagang sa kanya ka nakikipag-communicate, sa kanya mo talaga ikinukwento kung ano yung mga pinagdadaanan mo sa buong araw at kung ano yung mga plano mo sa mga susunod na araw. And lahat pinapaalam mo kasi sa God eh, kay God. Kaya very good na very good. Talagang ikinatutuwa ng lubos ng Diyos Ama to at ng mga spirit guides mo, ancestors mo, ng mga archangels mo, mga ganyan. So, keep it up, no? Kasi pagka ganyan ka ng ganyan, talagang andun yung guidance, no? And blessings na ibibigay sa iyo ni God. Hindi ka pababayaan nila niyan. Promise, okay? So we have Archangel Michael here. Ooh, ooh, shout out kay Archangel Michael. Shout out. Yan. This is one of my guides also, si Archangel Michael. No, talagang si Archangel Michael is siya rin is isa sa mga nag-guide sa'yo dito, darling, no? So, comment down, comment na, comment. So, si Archangel Michael is talagang isa to sa mandirigma, no, na ikaw ay tinitrained na rin ni Archangel Michael. Paano mo pupuksain to mga demonyo na to mga kampon ng kadiliman na to, eto mga laman lupa na ito na namimerwisyo dito sa lupa, no? Isa ka sa tinitrain, no, spiritually ni Archangel Michael, no? Pinuturuan kanya kung paano humawak ng swords, paano mo gagamitin ang panangga, paano ang tirada, no, kung saan mo talaga tatamaan ang mga demons, no, o mga diablo, yung mga ganyan, ano, at ang mga kampon nito, no? Yun lang ang kumbaga, yun ang pinakamaganda na ah, parang pampalakas ng loob mo, no, dito sa spiritual na mundo as a healer. Kailangan mo talaga ang pagiging isang mandirigma. I mean, kailangan mo maging isang mandirigma, no? Hindi po pwede dito ang papatay-patay. Kaya sa mga gusto po talagang pumasok sa spiritual, kailangan po dito talaga is buo ang loob mo. Kumbaga meron kang lahi na gladiator, lahi na mandirigma, lahi na mga uh, dinaig pa yung mga pulis, no? Kung meron tayong pulis dito sa lupa, ikaw is pwede ka maging pulis pang kalawakan. Shider. Okay? So, yan yun. Okay? So, okay, teka lang. Parang dalawa na naman to. Okay, so susunod-sunurin ko lang po to, no? Okay, so ano to? Aani ka ng sangkatutak na blessing. Mm. Aani ka ng sangkatutak na blessing kasi yung mga pinagkagagawa mo dito, no, collective healer, no, is talagang alam mo, ihinasisiyan ng lubos ni God, no, our Creator, and Jesus Christ, and yung iba pa pong mga ascended masters na nag-guide sa'yo. Kasi, hindi lang ancestors, spirit guides, archangels, ganyan. Napakarami mo pong ascended masters na nakasupport sa'yo ngayon. Ang dami na rin po, no? So, hindi lang po to 5, 6, 7, marami na po. Marami na po nagbabantay sa inyo. Marami na po nagpoprotekta sa inyo, no? So, dahil po dyan sa mga good works nyo po, no, and sa pagtulong nyo na rin po sa kapwa, is naandyan na po yung dumadating yung I mean, ngayon is hindi pa ganun masasabing consider na parang sangkatutak po talaga ang dumadating na blessing. Pero, hindi mo ine-expect, ganun pa rin, ano, parang, alam mo yun, sobra-sobra na kasi binibigay sa yung blessings sa'yo ni God dito, no? So, better na parang mag-isip-isip ka na rin ng ibang way, no, kung paano mo to i-share sa others, no? Especially to talaga sa mga nangangailangan, no? Parang, siguro this is the right time para pumunta ka sa mga foundations, ganyan, or sa mga street children's, no, mag-donate ka, mga ganyan, ano. Hindi naman sinasabing,
parang sa pera mo idadaan, hindi. More on food, marami po kasi ang nagugutom. Lumabas po kayo ng bahay nyo, pumunta po kayo sa kalsada, napakarami po. One time po nagpunta ako ng Quiapo dahil bumili po ako doon ng Nazareno, ng Panginoong Nazareno na santo. Alam niyo po yung nakita ko yung bata, baby, naka-diaper nga, pero ang dumi-dumi ng diaper. Ang nanay natutulog, ang baby na andun lang sa tabi ng kalsada. Tapos lakad kalit ang konti, meron na naman ganun. Sabi ko, grabe, grabe sa Maynila, ang lala. No, napakalala ng ano doon, ng mga street childrens, ang lala. So yung mga ganun po, no, kahit po bigyan niyo po sila ng isang supot na tinapay, may konting isang gatas, okay na po yun. Napakalaking bagay na po sa kanila nun. Kasi po para po sa kanila, napakahirap po nilang hanapin yun. Ang hirap po mamalimos. Napakahirap pong mamalimos. So, yung mga ganyan po, no, abutan niyo po lang sila ng 20, 50, napakalaking bagay na po sa kanila nun. Ang dami na po nila mabibili doon. No, especially po talaga sa mga bata na walang kamuang-muang na nakakalat po sa kalsada. Better po bigyan niyo po sila ng pagkain, wag po pera. Okay? Bigyan niyo po sila, abutan niyo po sila ng pagkain. Prutas, tinapay, ganyan, biskwit, ganyan, okay? My God, barang? Bakit may barang? Mm. May barang na, may ginayuma ka, ginayuma ka, no? Tapos may stress overload ka pa. So, ay ang ginayuma ka, no? Alam mo yon, ginayuma ka, may stress, na-stress ka ngayon. So, ang kailangan mo talaga dito, syempre, hiwalayan mo na. Mario Joseph, pinatigal po ka na, binarang ka pa, ginayuma ka pa. 'Di ba? So, dito, naghahanap ka ngayon ng doktor. No, kasi parang andun yung iniisip mo na parang may something sa akin na masakit, no? May parang ganon, kasi nga andun yung nahihilo ka, andun yung may mga masasakit na sa katawan mo, ganyan, no? So, andun yung mentally is parang paranoid ka na, mainit na ang ulo mo kasi nga andun yung my goodness, tatlo na naman to, package na naman to, darling, collective, ano to? Bakit ganito ang reading mo? No? So, ang kailangan mo talaga dito is, ano muna, stop ka muna. So, ang barang is, medyo, ano to ha, medyo malala to. No? So, tigal po, parang hindi kanya makuha kasi si tigal po eh. Kaya ginawa niyang barang. No? So, ganun pa man sa barang is parang hindi ka pa rin niya ganun tinablan, pero talaga may nararamdaman ka dito collective, no? Meron at meron ka nararamdaman. Meron something sa'yo na maybe may nagbago sa katawan mo, no? Merong nagbago sa paghinga mo, merong nagbago sa pandinig mo, mga ganyan, ano, sa tiyan mo, merong parang may masakit na ewan. So, yan is one cause ng barang, no? May mga ganyan na siguro may mga nilagay na maliliit na insekto sa'yo, no? Gamit ang voodoo doll, no? And dahil din dyan, ano, is nakikita nga rin itong person mo na talagang andun yung ginayuma ka in a way na it's a love spell na parang hindi ka na ganun ka affectionate, no? Wala na yung ganun. Hindi ka na ganun ka caring, no, or loving dito sa circle of family mo or even sa work mo, yung dedication mo sa work is nawala, yung pagmamahal mo sa trabaho is nawala, sa craft mo nawala din, sa pagmamalasakit mo sa tao is nawala din. Ganyan yung ginagawa niya sa iyo. Inaano ka niya, talagang dinadown ka niya. Talagang sabotahe kung sabotahe. Parang ganun, no? So, dito is talaga na-stress ka kasi hindi ka naman to and hindi mo na naman to usually nararamdaman eh. No? But lately, nakaramdam ka ng ganito, especially itong tigalpo. No? Kaso hindi naman sila magtagumpay-tagumpay dito. So, parang ngayon, ang iniisip mo ngayon dito sa gayuma-gayuma, no, is andun yung sinasabi mo na parang, kasi nga paranoid ka na, ang dami mong iniisip patungkol dito sa partner mo or sa kung ano man, na parang gusto mo nang magkaroon ng hiwalayan or parang magkaroon ng disconnection dito sa taong to. No, so dito is kailangan talaga is magkaroon totally na hiwalayan mo na tong taong to kasi ito rin na nagiging cause ng ano mo eh, ng mga stress mo, especially yung tigal po, barang, gayuma na meron ka ngayon dito sa card, dito sa ating deck.
no? So dito is iniisip mo na talagang ano kaya magpatingin ako sa doktor, baka meron ng something sa akin, baka may mali, baka kung ano na nangyayari, no? So may mga ganyan ka ng ano, pero nagpunta ka nga sa doktor, no? And wala ka naman talagang findings, no? Pero andun yung, alam nyo po kasi as a healer, no? Wala na pong ibang pwedeng gumamot sa inyo kundi sarili nyo. Okay? Unless hindi ko po sure ha, kasi po ako as a healer, no, pag may masakit po sa akin, minsan po ako nag-try na uminom po ng Alaxan dahil nakaramdam po ako ng sakit sa likod. Sinubukan ko po yun, ano, uminom. Alam nyo, nahilo lang ako. Kaya ever since, hindi na ako uminom ng gamot. Parang lalo akong lalagapak pag uminom ako ng gamot. Kasi nga po, yung nararamdaman natin is hindi na po to physical uh, na sakit, no? Ito po is may halo na talaga na napaglalabanan lang po natin at hindi po hindi po nila kayang hindi po nila tayo kayang basta-bastang patumbahin. Kasi nga po, andun po yung guidance sa atin ni God, yung kapangyarihan po ng Diyos, yung Holy Spirit po is nasa atin. No, and surrounded po tayo nga ng mga angels. Surrounded po tayo ng mga protectors natin, ancestors, spirit guides, no, elementals. Andyan po sila to protect us, no, to save us, and to heal us. Okay, andyan po sila. So, as a healer, no, ang gagawin lang po natin talaga, since may mga inaalagaan po tayo mga orasyon, tayo na rin po ang gagamot sa sarili natin. Tayo rin po ang mag-cleanse para sa atin. Tayo rin po ang mag-heal para sa sarili natin with the help of them, with the help of of our guides, no, yung mga spirit guides po natin. And syempre, by the help of our creator, no, of the most high, si God, no, andyan po siya na talagang isi-save at isi-save niya po tayo no matter what. Isi-save niya po tayo kasi meron po tayong mission dito sa lupa. Meron kang mission dito, no? Hindi ka inilagay ni God dyan para magkasakit. Inilagay ka ni God dyan para meron ka pang ibang gawin at patunayan sa mundo. Marami ka pang pwedeng tulungan, marami ka pang gagawin, marami ka pang mission. Nag-start ka pa lang, so kailangan mo dito is ingatan ang sarili mo. Yun nga, kailangan mong ah, ano ba to? Yung bang balansihin mo ang lahat, no? Kumbaga, wag tayong, yun nga lang ko naman sinasabi na wag tayong magpatulog-tulog sa kangkungan. So, yung barang na yan, gayuma, stress overload, hiwalayan mo to. Cut the cords. Lagi ko naman po sinasabi yan na kumbaga, andyan yung mga iyan na ginagawan ka ng mga hindi magaganda, no? Kasi ito, alam ko ano to eh. Ang gumagawa din sa'yo nito is yung mga datihan pa, no? Mga datihan pa to na nadagdagan na lang. Kasi syempre yung mga yan, spiritually is talaga may mga connections yan. So, nagkikita-kita yan sa ere or nagpapakiramdaman yan. So, andyan na po yung sinasabi na grupo, no? Grupo na po yung gumagawa sa inyo, collective. So, all you have to do is to cleanse, no? Meron ditong house cleansing, kailangan mo talaga mag-cleanse. Mag-rest ka muna, no? Mag-recharge ka, mag-rest and rejuvenate. Pumunta ka ng dagat, okay? Pumunta ka sa dagat, and try to lub more, no, overnight. Charing, hindi naman overnight, maglublob ka sa dagat, no, i-cleanse mo yung sarili mo, no. Maraming ways how to cleanse ourselves, no, para dito sa mga negative energies na yan, pero for me the best is talagang kailangan mong sumimoy ng dagat and or pumunta sa mga forest sa country, sa forest, para makasimoy ka ng fresh air and yung makarinig ka ng breeze, I mean ng running water, no. Kailangan kasi yan, no. Kailangan natin yan para yung mga negative energies po na pumapasok sa atin is mai-wash out po natin. Okay? So, let's see kung ano po ang ibubuga naman itong ating next card. Okay, so let's see. Pero kayo mag-alala kasi si Archangel Michael is naandyan para pagtatalsikin niya mga yan. Actually, normal po yung may nararamdaman pa tayo paminsan-minsan, ano. Kasi syempre, tao lang din po tayo. At syempre sila, pagka nasaktan natin, talagang gaganti po yan. No, pagka nakanti po natin yung mga iyan, kakantihin din po tayo niyan. Pero, yun nga lang po, syempre, may kanya-kanya po tayong pangdepensa, may pangdepensa po yan. For sure po, lahat po yan, ano, black magic, light worker, meron pong kanya-kanyang depensa yan. Pero, wala pong mas lalakas at mas makapangyarihan sa Diyos Ama dahil siya lang po ang may karapatang sabihan na pinakamataas at pinakamalakas, no, sa sanlibutan. Wala na pong ibang pwedeng mag-angkin yan kundi ang Diyos Ama.
no? Siya lang po. Siya lang, siya lang, siya lang. Siya lang po, ang Diyos Ama lang po, pinakamalakas sa lahat. Okay, so tingnan po natin kung ano pa po ang message. Akala ko iikot na naman tayo sa ano eh. Sa, ano ba to? Sa love reading. Ay, ayun. So, we have 2 cards. Cha-ching! Oh, hard work. Undecided. Okay, so we have hard work. Okay. So, hard work. So, ibig sabihin po dito is mas kailangan pa po natin bigyan ng focus, no? And let's be more detailed sa mga ginagawa po natin. Okay? Collective. So, kailangan mas tutukan mo itong mga ginagawa mo. Okay? And alamin mo kung paano yung mag-isip ka, no? Be creative, no? Kung meron kang ibang mga sources na pwedeng hingan, lapitan, go, no? Pero for me, mas gusto ko yung humihingi ako ng mga tips or strategies sa mismo mga guides ko. No, talk to them, intayin mo yung mga signs nila, intayin mo yung mga mensahe nila bago ka gumawa, bago ka kumilos. No, antayin mo sila. Sila mismo mag-uutos sa'yo kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. Okay? So, we have the undecided here kasi meron kang mga works, no, or meron kang mga ginagawa ngayon spiritually na parang andun yung may fears ka pa, no, huwag kang matakot, no, kasi andito ka na talaga sa estado na talagang, or antas, no, as a healer na talagang kayang-kaya mo nang gawin ang lahat at mapagtatagumpayan mo naman ang lahat. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga dito na mas, ah, parang mas talagang yung effort, no, is nandito, and yung sincerity is naandito. Ilagay mo yung puso mo sa ginagawa mo. Huwag mong haluan ng biro. Huwag kang maglaro. Kasi hindi laro ang spiritual. No? Napakaseryoso, napakasagrado po ng spiritual. Once na pumasok po kayo dito, is parang alam nyo yon na parang yung kinatatayuan mo or kinauupuan mo, i-consider mo na nasa langit ka na ang kasama mo is lahat holy. No? Na kaya kailangan lahat ng gagawin mo dito is holy. Okay? So, make sure na gawin mo lahat kung ano yung gusto mo. Dahil kung ano man yung ginagawa mo, is iyaan is isa sa mga mission na pinagagawa sa ni God na kailangan mong successfully na mairaos. No? So, wag kang matakot, wag mong katakutan yan dahil iyan is binigay sa ni God. Ayusin mo lang ang paggawa. Do the right thing. Yun lang. Ganun lang. Okay? And always, yun nga sinasabi ko, pagkagagawa kayo ng mga crafts, no, lahat, no, make sure na humingi po muna kayo ng pahintulot sa taas bago nyo po simulan yan. Okay? Wow. Okay. Healer. Alam na naman po natin yan talaga na ikaw ay talagang healer, okay? Na talagang you're a legit healer dito, 'di ba? Na ikaw ay makakapagpagaling, 'di ba? Kumbaga ito is talagang kung sinasabi na kung merong mga nagdududa sa iyo, no, merong mga chismis-chismis na kung paano ka naging healer, eh ganto ka, ganto ganyan. Ang daming kasiraan, yung mga ganyan. Ang dami nilang questions, no. So hayaan mo lang sila, pero ikaw is talagang destined to be a healer talaga. Yan yung binigay sa yung profession, no, ni God. Yan yung binigay sa iyo na mission, no, sa iyo ni God na karapat dapat ka as a healer, no, kasi meron kang pure heart, good heart, no, na alam ni God na talagang from the start na bago ka niya ginawa, I mean, paano ka nabuo sa sinapupunan ng nanay mo is talagang doon pa lang, no, is talagang binasbasan ka na niya na at the right age, at His perfect time is lalabas ang pagka-healer mo. And this is the right time. This is your right time. This is your time to shine. Kaya, uh, alagaan mo to. Pakamahalin mo to. Okay? Ay, okay. So, you have the sleep paralysis. No? So, minsan, alam mo yon yung parang, yung sleep paralysis mo naman dito kakaiba. No? Kung yung iba, is parang ang nangyayari is, hirap matulog, no? Ikaw na wala ka namang gustong gawin dito kundi matulog.
no? Kasi nga andito yung mga attacks, no? Andito yung distraction, no? Andito yung ah, minsan parang ang nangyayari sa is ang basta ang ano ko lang dito sa is kahit na ganyan na nagkakaroon ka ng hindi magandang tulog, no, sa araw, sa gabi, no? Andun pa rin yung nagagawa mo yung mission mo, no? Kaya alam mo si God dito talagang proud na proud sa iyo. Yung ancestors mo proud na proud sa iyo. The universe is proud na proud sa iyo. Kaya andyan sila to support you and to give all the things you want, no? Andyan sila to give you all, to provide talaga lahat ng mga needs mo, lahat ng mga gusto mo, at yung mga kahit hindi mo naman hinihingi or minamanifest is ibibigay at ibibigay niya unexpectedly, no? Ay, ang galing. Tuloy-tuloy mo lang yan. Okay. Siguro kukuha ako ng isang taro or hindi na. Okay. Oops. Wow, spiritual gifts unlock. My God, sabi ko na eh. Alam niyo yung minsan kasi, minsan yung paghiga-higa nyo na yan, yung panlalambot nyo na yan, yung pagbibigay nyo ng, parang kinoconsider nyo na minsan inaatake kayo. Though talagang meron, pero alam niyo yun, minsan minsan andun yung inaatake kayo dito spiritually, pero sinasabayan niya ni God na parang, teka, inaatake tong anak ko teka muna, dadagdagan ko ang kapangyarihan na ito, dadagdagan ko ang kakayahan nito para para ma-cover ka, para ma-overcome mo yung mga pain, curses na binabato sa'yo nito mga enemies na to, no? Nito mga black magicians na to. So, andun yung inunlock na ni God yung mga hindi pa sana napapanahon, pero dahil sa maraming atake na sa'yo, spiritually, tigalpo, barang, gayuma, no? Patong-patong na eh. Parang hindi na po pwede to. Kaya ginawa ni God, inunlock na yung spiritual gift mo dito. Congratulations. Now is talagang much, much, much powerful ka na. Okay? Now, kailangan mo i-pamper yourself mo din, Kailangan mo to, no? Magpaganda ka, magpapogi ka, bumili ka ng mga yung deserve mo, 'di ba? Yung deserve mo. Okay? So, minsan kasi nakakalimutan mo na yung sarili mo. Lagi na lang yung taong nasa paligid mo ang naiisip mo. So, this time around, sinasabi sa iyo dito ni God or ng universe, no? Ng mga ancestors mo, bigyan mo din ng time yung sarili mo para maging happy ka, no? Para maging inspired ka din, no? And para mas lalo kang ganahan sa mga ginagawa mo, no? Kung halimbawang ako po kasi as a tarot reader, no, or as a oracle reader, no, is andun po yung parang yung addiction ko is naandito na po sa mga cards. So I keep on collecting cards, no, para po makapagbigay po ako ng mensahe sa inyo. And ito naman po mga cards ito is halos nanggagaling din po sa inyo kasi syempre po binibili ko po yan and medyo ano rin naman po siya. So kaya po nagpapasalamat din po ko sa lahat po, no, ng mga nagpaparead, no? Kasi po kung di po dahil sa inyo, hindi po ako makakaipon ng ganyang karaming tarot cards and oracle cards. Okay? So, ganun lang po, no? So, kailangan po natin i-pamper yung self natin. Kung ano po yung mga desire natin, ibili po natin. Huwag lang po naman yung luho, no? Meron man, pero wag naman po yung sobra-sobra, no? Wag naman po. Make sure po na, kasi po, ang nagpapasahod po sa atin dito is si God, no? So yun po ang lagi niyo iisipin, na especially po sa mga tarot readers, no, na kumbaga yun po mga nagiging kliyente nyo, no, since wala po kayong work or hindi kayo nagtatrabaho sa company, so binibigyan po kayo ng kliyente dito ni God. So iisipin nyo po lagi ang nagpapasahod po sa inyo is si God, no? Kaya po dalihin nyo po yung mga income na ganyan sa maganda po, no? Try to share it to others, especially nga po yun po sa mga in need sa church, ganyan, no? I-share nyo po yan, napakasarap po sa pakiramdam, no? Napakasarap, napakagaan. For me po kasi it's better to give than to receive, no? It's better to give than to receive po talaga, napakagaan po sa kalooban. Okay? So, yan. Ako po parang for me is yung nagsiserve po ako sa church through minsan po nagbibigay po ako ng food doon, yung parang mga biscuit, ganyan, no? So, yun po is
ano ko na po yun, parang pasasalamat ko na po yun sa binibigay po na blessing sa akin ni God. Meron po kasi po talaga akong si Santo Niño po talaga. Panata ko po talaga yan si Santo Niño. Kasi po, si Santo Niño po talaga is, ang dami pong ang dami pong milagrong binigay sa akin. Ang dami pong tulong na binigay po sa akin yan. Sobra-sobra. Na kumbaga, ah, lahat po ng hiniling ko sa kanya, hindi niya po ako hinindian. Lahat po. Lahat-lahat. Simula po nung ako sa kanya, lumapit po ako sa kanya, hindi niya po ako binigo. Okay? Pero lahat naman po ng hiningi ko sa kanya is, for example, sa asawa ko po, sa mga anak ko, kagalingan ng mga anak ko, yung bunso ko pong babae, kumbaga, hiningi ko po sa kanya yun na sana this time babae na po. Binigay niya po sa akin yun po kamukha niya. Okay? So, yan po. Okay, so now, we have the end situation. So, syempre, pagka, na po, nandiyan na po yung, nagkaroon na po tayo ng end of situation. I mean, yung mga obstacles natin, challenges natin, no, mga struggles, no, problema, pains, mga ganyan. Syempre, andyan na po yung, magkakaroon na po tayo ng celebration, ano. So, yan po, na po natin yan, parang ituloy-tuloy na po natin, okay? And we also have the communication. So, sa communication naman po is, kailangan po is, maging maayos po yung natin dito, pananalita. No? I mean, maging kalmado po tayo sa lahat ng bagay. Huwag po tayo magpadalos-dalos sa pagbitaw ng salita. Kasi po, minsan, pagka hindi po tayo dumaan sa mga ganon, no, na parang nagpapakamahinahon, iba po nagiging interpretasyon sa atin ng mga tao. Kahit na po healer po kayo. Okay? So, minsan po kasi talaga, kasi nga po, tao lang po tayo talaga. Okay? Wag po tayong magpaka-plastic po, no? Na kumbaga, kahit naman po mga healers, no, is talaga po namang andun po yung, nagkakaroon din po talaga ng minsan, alam mo niyo po yung pag napuno, no? Talaga pong hindi po may iwasang magkaroon ng galit din or parang naiinis. Okay, wala na yung galit, inis na lang. Parang naiinis, ganun, na parang pikon na, yung ganun, no? So, andun po yun. Pero make sure po, no, once na nakaramdam naman po tayo ng ganun, at medyo biglang may pumitik na, okay, rebuke nyo na lang po yan. No? Ah, 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 Parang sabihin nyo na, ah, I rebuke inis, I rebuke inis, I rebuke inis in Jesus' name. Yung ganyan, no? Ganun na lang po. Para matanggal po or malusaw po yan, okay? Okay, so next. Hindi na tayo aabot, tingin ko sa tarot card. Ay, ang dami. Okay, so we have the mental illness. Ay, mental illness. Ayan. So, sa mental illness, is andyan yung minsan talaga, parang pagod ka na mentally, no? Talagang parang hindi mo na alam kung paano mo ibabalanse yung oras mo, paano ka magsisimula sa araw na to, or paano mo haharapin yung susunod, ano ba uunahin ko? Alam mo yung time management, no? Yun po ang problema nyo ngayon, no? Na parang, yun nga kasi nga dahil sa parang loaded na loaded kayo this time, parang hindi nyo na alam kung ano yung sisimulan nyo sa dami, no? So, kailangan po parang may itinerary kayo dito, no? Gabi pa lang po gawin nyo na kung ano yung mga gagawin nyo para po hindi magbuhol-buhol sa umaga. Hindi magpatong-patong sa umaga. And try to say no, no, paminsan-minsan, no. I-adjust nyo po yung time, no, para po hindi rin kayo nahihirapan. Kasi itong mental illness na to ngayon na pinoproblema nyo is about time management, okay? So, we have sorry. So, sorry kasi parang sinasabi dito na kumbaga parang yung pagbibigay sa inyo nitong, kasi meron din pong kasama to dito sa first deck, no, na about dun sa ginagawang mga tigalpo, barang, gayuma, kung ano-ano pang kalokohan ang ginagawa ng black magic nito sa'yo, no? Pero andun yung gusto nilang mag-sorry sa'yo and nagpapahatid sila ng sorry sa'yo through spirit, no? Parang sa spiritual world, no? Nandun sila nag-apologize sa'yo kasi nga nakakaramdam na sila ng backfired. And andun yung mga attacks ng spirit guides mo, ng mga guides mo. Archangels mo, angels mo, no, nandyan. Elementals mo, nandyan, no. So now they are asking sorry sa'yo, nga lang, sa spiritual, no.
So, isa yan. Kasi nga, kumbaga, kahit anong gawin nila, talagang babalikan at babalikan sila ng mga guides mo. Kasi nga, you're divinely protected. Mm. Bongga ka dyan, divinely protected ka. No? Kaya, nagsusorry at nagsusorry sila sa spiritual. Okay? Ay, okay. And this is God's plan. Okay, ano kaya yung nasa likod? Tingnan natin. Chiring, dumikit po kasi. Ay, freedom! O, oh, 'di ba? So, meron ka ng freedom. Congratulations! Oh, 'di ba? May freedom ka na. Freedom yan. God's plan to sa'yo. Ang freedom. Ang magkaroon ka ng freedom, darling. God's plan yan. Freedom. 'Di ba? Congratulations. Okay, so, kumbaga, ano ba kakatakot mo? Andyan na yun talagang ibibigay sa'yo ni God yung freedom sa lahat. No? Na talagang andun yung, it's time for you to shine nga eh. No? Ikaw yung, kailangan mo namang maging masaya. Kasi parang, buong buhay mo, lagi ka nalang alam mo, punong-puno ka ng problema sa buhay. So, this time is, bibigyan ka niya ng freedom, na para, freedom sa lahat, no? Sa financial, sa spiritual, physical, mental, emotional, yan. Kumbaga, dyan is, bibigyan ka na niya ng kapayapaan, no? Ng katiwasayan, no? Ng kagaanan, ganyan. Yan ang plano sa'yo ni God. Nahiwalang sino man ang sisira niyan. Okay? Mark my word. It's God's plan. Kaya, nako, good luck sa kanila. Kaya, ikaw, chosen one, earth angel, hindi ka po pwedeng, nako, mapapalo talaga sila ni God pagka ikaw talaga ipatuloy na ginalaw. Nako, wag nilang hintayin. Okay, wag mong hintayin, wag niyong hintayin, okay? Na itong demonic entities is talaga nag-spy to. Okay? Since ganito po kasi yan, sisi yan mga yan, hindi naman nakakapasok na sa loob ng bahay niyo yan. Pero ang mga tenga niyan, andyan sa pader, andyan sa bintana, andyan sa bubong. Okay? Lagi niyo po tatandaan yan. Hindi man po yan nakakapasok sa loob ng bahay niyo. Pero, nasa labas po yan. Kaya make sure po, lagyan niyo na po ng 100 centimeter ang layo ng bibigyan yung protection sa pamamahay nyo. No? Na hindi kayo nito makikita. Pero iba po kasi spiritual eh. Alam nyo yun, may telepathic po kasing nangyayari pagka spiritual. Okay? So, kahit po anong gawin nyo, kahit po anong gawin natin, nalalaman at nalalaman yan. Kahit nga po nasa abroad, nagkakarinigan kami. Nagkakaroon kami ng, ano ba to? Communication ng mga kaaway ko. Okay? So, kailangan nyo po talaga ng awareness dito, ha? Dahil dito sa mga demonic entities na to. Okay? Kailangan po ng awareness. Pang-depensa, kailangan laging suot. Like this. No? Kailangan nyo laging suot yan. And yung mga medallions nyo, kung meron po kayo, kailangan nyo po laging suot yan. Wala pong problema. Kahit pumapuno ang mga kamay nyo, braso nyo, leeg nyo, bulsa nyo, ng mga amulets, wala pong problema dyan. Mas protektado po kayo. Kasi pang-depensa nyo po yan sa physical na mundo. Okay? So, kukuha na po tayo ng angel number. Messages from your angels. Yee! Alam nyo, tagal kong pinangarap tong card na to. Mahardy ka po kasi to. Kaya po, hindi ako makabili. Pero this time, kailangan po talagang ipon-ipon lang. Para po talagang, alam nyo yun, binigay na rin po sa akin ni God to, na kailangan ko po itong bilhin para po sa inyo, syempre. Okay? Kuha po tayo dito ng 3 card para po makapagbigay ako ng mensahe sa inyo. Ay, 2 agad. Yun! So, we have 3 cards. O, diba? Siyempre, ito muna unahin natin. Charan! 20. Okay, so 20. Write it down. Ano to? Harmonious? I am harmonious? Oh, ha? I am harmonious. Diba? You relate to others on an almost cosmic level. Wow, bongga ka dito. You are dedicated to building harmonious relationships of all kinds. You have the ability to persuade others to your point of view by using gentle means.
bongga ka dito. Ito is pwede ko tong i-apply sa mga ano, no? This is a messages from, for, siguro mga gumagawa ng mga crafts, no? Especially sa mga gayuma na nagbabaklas or mga any kind, no? Na parang ang gusto is talaga magkaroon ng ah, magkaroon or magkaroon ng magbalik, no? Magkabalikan or magkaayos yung mga relationships, no? You have the ability to do it, no? Na talagang andun yung pagkagumawa ka or pagkakumilos ka ng mga ganitong bagay is talagang you'll make sure na perfectly done, no? Yung ginagawa mo. Okay, so next is I am courageous, which is 99. So, first card is natin is 20 and 99. So, it is time to get to work on realization of your soul's mission in life. See? So, kailangan mo talagang tutukan na talaga tong mission mo, no? Yung soul's mission mo in life. You have a higher purpose in this life that is yours and only yours to fulfill. Unleash your true power. This is the time, no? Get it on, no? Okay. So now, ay, walang message. Walang message, sorry. So, ang number mo is 2099. So, para maano mo siya, mas maintindihan mo siya. So, this is the meaning from my guides, no? From God, from universe, no? Ito po yung mga mensahe nila sa'yo from ancestors, spirit guides, elementals. Ito po yung message nila for you. So, 2099. So, pwede rin po kayong mag-search sa Google. Type nyo po to kung ano po tong meaning for you. Especially po sa mga naka-resonate nitong ating reading tonight. Okay? So, that's your reading for tonight. Now, sa mga naka-resonate po, please do subscribe. Paki-click po yung subscribe button and paki-share din po, paki-like and paki-click po paki-click po ang notification button for more updates. Okay? And maraming salamat po and that's all. God bless. Bye!